Tungkol naman sa nilalaman ng inyong sulat, sinasabi ko sa inyo na mabuti sa isang lalaki ang huwag mag-asawa. Ngunit, para maiwasan ang pakikiapid, bawat lalaki o babae ay dapat magkaroon ng sariling asawa. Dapat tuparin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa, at gayon din naman ng babae, sapagkat hindi na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Huwag ninyong ipagkakaitang inyong sarili sa isa't isa, malibang pagkasunduan ninyong huwag munang magsiping upang maiyukol ninyo ang panahon sa pananalangin. Ngunit pagkatapos, magsiping na uli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil. Ang sinabi ko'y hindi utos, kundi pag-unawa sa inyong kalagayan. Ibig ko sanang ang bawat isa ay makatulad ko. Ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos at ang mga ito'y hindi pare-pareho. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga byuda. Mabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa, tulad ko. Ngunit, kung hindi sila makapagpigil sa sarili, mag-asawa sila. Mas mabuti ang mag-asawa kaysa mag-apoy sa matinding pagnanasa. Ito naman ang iniuutos sa mga may asawa. Hindi mula sa akin, kundi mula sa Panginoon. Huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Ngunit, kung siya hihiwalay, manatili siyang walang asawa, o kaya'y muling makipagkasundo sa kanyang asawa. At huwag namang hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Sa iba naman, ito ang sinasabi ko. Ako ang nagsasabi at hindi ang Panginoon. Kung ang isang lalaking sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at ibig nitong patuloy na makisama sa kanya, huwag niya itong hiwalayan. Kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at ibig ng lalaking magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging katanggap-tanggap din sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon, ay hindi magiging malinis sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak. Ngunit, ang totoo, ang mga ito ay katanggap-tanggap sa Diyos. Kung ibig namang humiwalay ng asawang hindi sumasampalataya sa kanyang asawang sumasampalataya, hayaan ninyo siyang humiwalay. Sa gayong mga pagkakataon, ang inihiwalayan ay malaya na, sapagkat tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Anong malay ninyo, mga babae? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. At kayong mga lalaki, anong malay ninyo? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa.